Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli po, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa ating pong araw-araw na morning devotion. No? At sa oras na ito ay tayo po ay dadako sa ating pong pagninilay ng salita ng Panginoon. At usan po natin sa aklat ng 1 John chapter 4 verses 7 to 8. 1 John chapter 4 verses 7 to 8. Ito po ang sinasaan, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Ay po'y manalangin. Pagpalang Diyos, dakilang Ama, marami pong salamat sa inyo. Sa biyaya mo, Panginoon, kami po ay dumudulog sa inyo. Ako po humihingi ng iyong pong kaalaman, talino o dakilang Diyos. Gamitin mo itong pagpapala, manguna at mangusap sa puso ng bawat sa amin. Salamat po sa iyo. Akin pong titiwala ang lahat pong ito sa pangalan po ni Jesus. Amen. At amen. At sa oras na ito, pag-usapan po natin ang genuine love from the Lord. Ang tunay, dakilang pag-ibig mula sa ating Panginoon. So napakahalaga po na ito po ay masumpungan natin at alam natin na ang Diyos sa atin ay nagmahal at yung kanyang pagmamahal ay totoo. Wala pong halong biro, wala pong halong kasinungalingan. Hindi po ito nagtatangi, hindi po ito nag-discriminate, hindi po ito mahanap ng kapalit, at hindi po ito nangihingi ng maaari nating ibigay. I mean, the Lord is giving us His all. As far as love is concerned, God is love. Ang sabi po dito, God is love. So sa Kanya po, literal, given ang pag-ibig. Wala po siyang paborito sa pagmamahal na ibinibigay niya. So napakahalaga na ito po ay makita natin at masumpungan natin. Sapagkat tayo ay bihira. Actually, kung meron man, siguro talagang biyaya ng Panginoon talaga. Ang pagmamahal na ating naibibigay, pagmamahal na ating pong natatanggap, ay hindi po katulad ng pagmamahal na ibinibigay ng Panginoon. Ngunit salamat sa Diyos sapagkat tayo ay binigyan ng pribileyo. Lalo na kung tunay na ating nakilala ang ating Panginoong Jesucristo. So ito po ay genuine or dakila or totoo, ika nga, ang pagmamahal ng Diyos. Sapagkat una, ang pagmamahal na ito ay nagbibigay ng kaligtasan. It is a love that saves. Nagbibigay ng kaligtasan, katiyakan ng buhay. Sa pagtitiwala po natin sa Panginoon, if we are just clinging on His promises or God's way for us to be saved, hindi po ito tugon sa mga sa ating po ginagawang kabutihan. Hindi po ito pagiging banal, wala po na magiging banal. So ito po ay pagmamahal ng Diyos na dakila na ibinigay sa atin. Nagmahal siya sa krus dahil doon ay ang kanyang bugtong na anak, ang kanyang pag-ibig ay binigay niya. Nagsakripisyo siya sa krus ng Kalbaryo para po sa atin. So ito po ay naging dahilan para po tayo maligtas. Pangalawa, hindi lamang po it is the love that saves, it is the love that secures. Ito rin po ang pag-ibig, hindi lamang nakapagliligtas, pag-ibig na nagbibigay ng seguridad. At dito po ang sinasabi niya sa atin, kung tayo ay tunay na kumilala sa Panginoon, ay ligtas po tayo at hindi po tayo kayang agawin ng sinuman sa kamay ng Diyos. No man, sabi niya sa John chapter 10, verse 28 to 29, at doon po ay sinasabi niya na walang sino man makapag-aalis sa kamay ng Diyos. So yung pagmamahal niya po, hindi po ito ngayong araw lang, hindi po ito ngayong buwan na tatagal,
Hindi po ito ngayong isang taon lang, forever po ito. No? Forever. So it is a love that saves, it is the love that secures, and it is a love that sanctifies, na nagbibigay sa atin ng pagiging karapat-dapat, sa Panginoon, no? We are sanctified, we are cleansed, no? At dito po ay patuloy na nililinis tayo, nililinis at nilililok tayo ng ating Panginoon, no? Kaya po sa ating buhay ay may mga bahagi na minsan, ay dumadaan tayo sa mga pagsubok. Yun po ang paraan ng Diyos para po tayo ay linisin, para po tayo ay pagindapating tunay, no, sa Kanya. Right? So not only that, it is a love that saves, a love that secures, this is a love that sanctifies, and this is a love that satisfies. No? Sapat po sa atin ang pagmamahal ng Diyos. Ano man po ang bahagi ng ating pong daanan sa buhay, ang pagmamahal ng Diyos ay ganap at sa atin ay nagbibigay ng katuwaan at kasapatan, biyaya po ng Panginoon. So sana po sa inyo na hindi pa po nakasusumpong ng pagmamahal ng Diyos, ang Diyos ay pag-ibig. No matter who you are, ano man po ang anong kalagayan ninyo sa buhay, ito po ay hindi po hadlang para atin pong lapitan, para ating tanggapin ang ating Panginoon. So sana po, kilalanin natin ang Diyos sa ating puso. Tayo po mga mananampalataya, let us always give ourselves to the Lord because that love that God had given us is very, very pure, dakila at totoo. Okay, so purihin po ang Panginoon at muli magandang umaga po sa inyo. Manalangin po tayo. Let's pray. Lord Jesus, salamat po. Inyo po kaming patuloy na pangunahan at ang bawat isa'y aking dalangin ng mga nakinig at nakaulayo namin, Panginoon, sa umaga ito. Patuloy mo silang gabayan. Patuloy mong pangunahan po, dakilang Diyos. Ikaw pong aming tinataas at niluluwalhati at nawa kung meron pong nakapakinig sa iyong salita na hindi pa nakilala sa iyo, Panginoon, ngayong umaga ito. Ikaw po ay tanggapin sa kanilang puso at pagtiwalaan ang pag-ibig na ibinigay mo na kilang Diyos. Salamat po sa iyo, purihin ka. Ito pangadalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. At amen. Purihin po ang Panginoon. God bless you.